Haunted School Part 4. Matagal na nakatayo sina Sandy at Kulay sa gitna ng gym. Tahimik, walang yabag, walang kampana, walang intercom. Ngunit ramdam nila, hindi sila nag-iisa. Ang sahig ay may itim na guhit na parang ugat na kumakalat mula sa gitna. Ang mga dingding ay may mga nakamarka ng chalk, paulit-ulit na pangalan, tila mga panalangin ng mga estudyanteng nauna nang nawala. Sandy, Kay, Rita, Epi, NJ, Kulay. Paulit-ulit, iba't ibang sulat kamay, iba't ibang taon. Hindi tayo ang una, bulong ni Kulay. Matagal na itong nangyayari. Lumapit si Sandy sa gitna ng gym kung saan may lumang trapdoor sa sahig, may nakaukit sa bakal. Administration. Binuksan nila ito. Sa ilalim, may hagdan pababa sa isang silid na tila opisina, ngunit hindi pang tao. Ang mga dingding ay parang pinagdikit na mga pahina ng mga lumang attendance sheets. Ang kisame ay gumagalaw na parang may humihinga sa ibabaw nito. Sa gitna ng silid, may lumang mesa. At sa ibabaw nito, isang makapal na aklat. Attendance book. Nang buksan ni Sandy ang aklat, nakita niya ang daan-daang pahina ng mga pangalan. Bawat pahina ay may petsa. Bawat petsa ay may mga estudyanteng present. Ngunit sa tabi ng bawat pangalan may marka. Check para sa kinuha, bilog para sa nakatakas, X para sa nabura. Napahinto ang hininga ni Sandy. May mga nakatakas, sabi niya. Tumango si Kulay. Ibig sabihin, may paraan. Sa huling pahina, may nakasulat na mensahe. Tila isinulat ng isang estudyanteng nagtagumpay. Ang paaralan ay nabubuhay sa pagkikilala. Kapag alam nito ang pangalan mo, may kapangyarihan ito sa iyo. Kung mawala ang pangalan, kung hindi ka na matukoy, hindi ka nito makakain. May kasunod na linya. Burahin mo ang sarili mo sa loob ng paaralan bago ka nito burahin sa mundo. Nanginig ang kamay ni Sandy. Kung mawala ang pangalan natin dito, sabi niya, hindi na tayo maaabot. Ngunit sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang intercom sa buong gusali. Mas mababa, mas galit. Sandy, Kulay, nagsimulang magsara ang trapdoor sa itaas. Umuuga ang silid. Ang mga pahina ng aklat ay kusa ng bumabaliktad. Huminto ito sa huling pahina. May dalawang bakanting linya. Isang ballpen ang gumalaw mag-isa. Isinusulat ang Sandy. Hinawakan ni Sandy ang ballpen at sa unang pagkakataon, lumaban siya. Binura niya ang pangalan niya sa aklat. Nayanig ang buong Black Ridge High. Ang mga ilaw ay pumutok. Sumigaw ang intercom sa sakit. At sa labas ng silid, ang mga dingding ay nagsisimulang magbitak. Dahil ang paaralan ay natatakot. At sa unang pagkakataon, hindi nito alam kung sino ang kakainin.